kung paano na-acquire nitong si Psychos ang kanyang third eye na according sa Tsukuyomi ay nakakakita daw ng future, kung ano ang tunay na nangyari sa gitna nitong si Psychos at nitong si Fubuki matapos nilang maglaban after ng laban sa gitna ng Heroes Association at ng Monster Association na kung saan ay nag-appear si God at ang pagpapakita ngayon nitong si Tatsumaki upang patayin itong si Psychos na naging dahilan ng pakikipaglaban niya ngayon sa Tsukuyomi. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin sa chapter 176 na ito ng One Punch Man, kaya stay tuned lamang para sa buong kwento. Ito si Updated Weeb, at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa One Punch Man at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Konting recap mula sa previous chapter, which is One Punch Man chapter 175, ay nakita nga nating pinasok na ng isang membro ng Tsukuyomi ang Heroes Association para kunin itong si Psychos na may abilidad daw na makita ang future gamit ang kanyang third eye. Then bigla namang pumasok ngayon itong si Fubuki sa scene upang pigilan ang membro na ito ng Tsukuyomi na kunin si Psychos. And at the last page ay nakita natin ang pagsisimula ng laban sa gitna ni Fubuki at ni Psychos. But then proceeding naman ngayon sa chapter at hand, which is chapter 176 ng One Punch Man, may kita natin sa cover page pa lamang ang title ng chapter, which is Epicenter, with a very beautiful art nitong si Fubuki at nitong si Psychos at their youth. Sa pinakaunang panels ay may kita natin ang flashback na naman sa gitna nitong si Fubuki at nitong si Psychos na kung saan ay nagpaplano nga itong si Psychos, which is the vice president ng kanilang club, at ito namang si Fubuki ang kanyang president, na meron daw isa pang grupo na tinatawag na Invisible Hand sa kabilang parabang town na kung saan ay nag-aaral sila, or rather sa kabilang town mula sa kanilang pinag-aaralang school. And it seems minamaliit sila ng iba pang mga grupo since sila ay mga high schoolers pa lamang. While itong si Psychos ay napaka-energetic sa pakikipag-usap palagi dito kay Fubuki tungkol sa kanilang psychic powers at sa kanilang mga plano as a group, ito namang si Fubuki ay parabang walang kapaki-pakialam at hindi man lamang pinapansin itong si Psychos sa kanyang mga sinasabi. Little did she know na ito palang si Psychos ay nag-aaral ng isang bagong abilidad na kayang makakita into the future, which is called the third eye, na tinutukoy nga nitong si Tsukuyomi way back in the previous chapter. Naisip niya na kung kaya niyang gamitin at i-utilize ang kanyang third eye para makita ang future ay mas madali niyang mamamanipulate ang paglaki ng kanilang grupo, therefore mas mabilis nilang madodominate ang buong mundo. But the bad thing is, habang unti-unti niyang natututunan na gamitin ang kanyang third eye para makita ang future, ay para bang nagkakaroon ito ng isang napakalakas na recoil sa kanyang mentality at sa kanyang pag-iisip, na tuwing matutulog na lamang siya sa gabi ay nakakaramdam siya ng splitting headache at nagkakaroon siya ng napakatitinding mga visions. May kita natin sa panels na ito na hindi actually ipinortray specifically ang mga visions na nakita ni Psychos, but instead, i-define ito by the use of lines which is very random na nagkakagulo na parang nagpo-portray ng isang napaka-disastrous at napaka-chaotic na future na nakita nitong si Psychos. And in the next panel, may kita natin ang mukha ni Psychos na para bang nagre-resemble na unti-unti ng itsura ng God, na para bang nai-impluwensya na din ang utak ni Psychos ng God. Nagsimula ditong mag-spout ng mga bagay-bagay itong si Psychos na sinasabing wala daw kwentang i-dominate ang buong mundo kung ang i-dominate lamang ay ang human race, dahil wala namang ibang ginawa ang human race kung hindi ang kumain, dumumi at ang magparami. Sinabi niya na walang very essence ang pagkabuhay ng humanity sa buong mundo, kaya hindi na nila kailangang i-dominate ang mundo kung hindi ang i-eradicate at i-reset ang lahat ng species sa loob ng planeta to start again from zero. It must be at this point onwards kung saan nagsimulang magkaroon ng thoughts itong si Psychos na buuhin ang Monster Association, hence the reason kung bakit mayroon ng Monster Association na kinalaban ng Heroes Association sa present timeline. Habang nangyayari ang flashback na ito sa isip nitong si Psychos na pinipilit niyang ipaintindi kay Fubuki kung ano ang kanyang mga thoughts, ay nagbalik na tayo sa present timeline sa kanilang paglalaban, wherein it looks na si Fubuki ang nagwagi sa kanilang paglalaban na maaaring ipagtaka nyo dahil si Fubuki nga ay isang rank bilang na class ng hero, or pwede na din natin siyang i-consider na isang rank A dahil ganoon naman siya kalakas. It's just gusto niyang magstay sa class B para nga makontrol ang pagtaas ng ranking ng mga heroes mula sa B and pababa. While ito namang si Psychos ay isang disaster level dragon na talaga namang hindi kakayanin ng isang napakamababang ranking lamang na A class pababa,
Pero kung iisipin natin, si Psychos ay pagod na at marami ng injuries at probably hindi na ganun kalakas at wala na sa kanyang peak dahil katatapos pa nga lamang niya kalabanan dito si Tatsumaki. But then, matapos namang talunin itong si Fubuki, itong si Psychos sa kanilang laban, hindi naman actually pala gustong patayin itong si Fubuki, itong si Psychos. Bagkus, hinawakan niya itong si Psychos ng napaka-gentle habang hinahawakan ang kanyang ulo at kinakausap kahit na alam niyang wala na sa consciousness itong si Psychos. Tinatanong niya itong si Psychos kung ano daw ba ang dahilan kung bakit parang biglang naging mad at parang magulo na ang pag-iisip nitong si Psychos. Might it be daw na dahil sa kanyang vision ng future ang dahilan kung bakit nagbago bigla ang kanyang pagkatao? But then habang iniisip at kinakausap nitong si Fubuki ang unconscious na si Psychos, biglaan na lamang nagparamdam sa kanya ang presensya ng God na maaring nagpaparamdam talaga ang God na ito sa mga nilalang na may kinalaman sa third eye or sa abilidad na makita ang future. It seems na para bang mapepenetrate na ng God ang will nitong si Fubuki but then biglang nagdatingan ang kanyang mga members mula sa Blizzard Group at para bang na-distract siya mula sa manipulation or sa infiltration sa kanyang mentality na gagawin sana ni God. So it means din na itong si Fubuki ngayon ay aware na sa presensya ng God, it's just na hindi niya alam na si God ang presence na nag-appear na yon. But still, the important thing is aware na siya na mayroong ganong presensya na pwedeng mag-manipulate at pwedeng mag-infiltrate ng mentality ng isang tao na maaaring may koneksyon sa pagbabago ng ugali nitong si Psychos. And then there we go, sa next panel ay makita natin pinasok na nga nitong si Fubuki ang room or ang chamber na kung saan ay naroroon si Psychos at nagkita na sila ngayon dito ni Tsukuyomi or rather isang membro lamang ng Tsukuyomi na idineploy ng kanilang grupo. But para hindi maging magulo, tawagin na lang muna natin siyang si Joker. Nagtataka ngayon ang parang mga executive or ang parang mga may-ari ng Heroes Association dahil bakit daw nakapasok bigla itong si Fubuki sa loob ng room. Gayong meron niyang current visitation na nangyayari. Hindi naman yun may explain ng bantay dahil nga naman Blizzard Group nga ang gustong pumasok ng visitation at pinapakancel nga niya ito. Habang nagkakagulo at nagtataka ang lahat, sinabi ngayon ni Fubuki na ito daw si Psychos ay nasa official list na ng mga monsters na incarcerated. And although isa itong napaka-important at sikretong impormasyon, ito ay accessible ng mga higher ranking heroes, kaya accessible at may kita din ito especially nitong si Tatsumaki. And since Tatsumaki nga had a very hard time fighting off Psychos or rather Psycho Orochi dahil nag-merge nga itong si Psychos kay Orochi at talagang nagpahirap dito kay Tatsumaki sa pakikipaglaban, sinabi nitong si Fubuki na kapag nalaman daw nitong si Tatsumaki na incarcerated or buhay pa pala itong si Psychos ay siguradong i-infiltrate niya ang Heroes Association at papatayin niya itong si Psychos dahil isa nga naman itong napakalaking threat sa humanity. Considering na ito ang S-Class ranking 2 hero ay nagkaroon ng hard time sa pakikipaglaban sa kanya. And then kitang-kita naman natin na nandito nga si Tatsumaki at nagsimula ng sirain ni Tatsumaki ang mga chamber or ang mga floors na nakaharang sa kanya papunta dito kay Psychos. Funny thing here is, habang nakikita nitong si Saitama na unti-unting nababasag ang buong building ng dahil sa kagagawan ni Tatsumaki, na-realize niya ngayon na si Tatsumaki pala ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang apartment. Biglang nagulat ngayon ang mga executives or ang parang may-ari ng Heroes Association sa pangyayaring ito dahil bigla nga na lang nag-appear itong si Tatsumaki sa scene without anyone even expecting her. Then may kita nating apakalaki ng barrier na gamit ngayon itong si Tatsumaki habang pinepenetrate niya ang upper floors mula sa pinakataas ng Heroes Association apartment. Ngayon, bigla niyang inatake itong si Psychos in an attempt to kill her right away pero nagtulong itong si Fubuki at itong si Joker para protektahan itong si Psychos since pareho nga silang may interest kay Psychos, especially itong si Joker dahil kailangan nga ng Tsukuyomi itong si Psychos since siya ay mayroong abilidad ng third eye na kayang makakita ng future na dahilan kung bakit nag-invest ng napakalaking halaga ang Tsukuyomi para lamang mabili si Psychos mula sa Heroes Association. Kita natin na malakas din talaga ang abilidad or ang psychic powers nitong si Joker dahil kaya niyang mag-set on par laban kay Tatsumaki at kay Fubuki. Subalit dahil nga itong si Tatsumaki talagang nasa ibang level na, sa isang napakasimpleng move lang ay nairabag niya itong si Joker sa isang wall. Habang ipinagpapatuloy naman ni Fubuki ang pagprotekta dito kay Psychos at ito namang si Tatsumaki nagtataka kung ano daw ang nangyari kay Fubuki, na brainwash na daw ba ito kaya pinoprotektahan niya maging itong si Psychos na considered as a monster.
But then, nagkaroon dito ng isang flashback na kung saan ay ito pala ang dahilan kung bakit nandito ngayon si Tatsumaki sa chamber na kung saan ay naroon itong si Saikos. Nagkaroon pala sila ng parang isang dinner date ng kanyang kapatid na si Fubuki at nag-usap sila ng tungkol sa Tsukuyomi. Nabanggit niya na ang Tsukuyomi pala ay ang organization na nagkupkup sa kanya nung siya ay bata pa upang eksperimentuhan ng kanyang abilidad since meron nga siyang extraordinary capacity pagdating sa psychic powers. Ngayon, ayaw niyang i-hand over itong si Saikos sa Tsukuyomi for some certain reasons at alam din naman niya siguro kung ano ang maaring mangyari kapag nakuha ng Tsukuyomi ang impormasyon tungkol sa abilidad ng third eye na kayang mag-see into the future. So it seems ang nangyari ngayon na laban sa gitna nitong si Fubuki at nitong si Tatsumaki ay isang play lamang or isang paraan na gagawin nila para mailigtas itong si Saikos mula sa kamay ng Tsukuyomi. Hindi naman actually siguro gustong patayin talaga nitong si Tatsumaki itong si Saikos pero isa lamang itong paraan para mailigaw at maitakas nila si Saikos mula sa kamay ng Tsukuyomi. Pero hindi pa pala nananakaut ngayon itong si Joker. With just a simple hand gesture na naman ay nawasak nitong si Joker ang lahat ng security cameras at napatulog niya maging ang mga executives ng Heroes Association. As though confident na confident itong si Joker na kaya niyang tapatan si Tatsumaki at si Fubuki sa isang laban. And ayaw niyang madamay ang pangalan ng Tsukuyomi sa incident na mangyayaring ito. Tatsumaki naman being as confident as ever dahil alam naman nating napakalakas nitong si Tatsumaki kahit na ikumpara natin siya ngayon dito kay Joker ng Tsukuyomi. Sinabi niya na meron na daw palang malaking advancement kahit papano ang Tsukuyomi pagdating sa mga artificially made espers. So it means ang Tsukuyomi pala ay gumagawa ng mga artificial powers or artificial psychic powers para sa mga host nito, na maaaring dahilan kung bakit merong parang ang tahi ng tulad ng kay Kenjaku ang ulo nitong si Joker. It was at this moment din nang ma-realize talaga nitong si Fubuki or as if na-confirm niya na talagang malakas pala itong si Joker dahil kaya nitong bumangon matapos nitong mairabag nitong si Tatsumaki. And with just a single gesture nga ay nawasak niya ang lahat ng cameras at napatulog niya ang lahat ng executives. Si Saitama naman iniisip na makipag-usap sana kay Tatsumaki since si Tatsumaki nga ang responsible sa pagkasira ng kanyang apartment, subalit naisip niya ngayon na wala namang kahit na konting sense of guilt itong si Tatsumaki kundi ang sirain lang ng sirain ang lahat ng kanyang nasa paligid. While ito namang si Fubuki, although natatakot na unti-unti nang dahil sa nakita niyang kakayahan ngayon itong si Joker na binigay nga ng artificial na psychic powers ng Tsukuyomi, nasabi niya na buti na lang na nandito itong si Saitama. Kahit na daw nag-a-act as dumb itong si Saitama or para bang hindi siya umaamin na siya ang gumagawa ng mga big deals sa pakikipaglaban, napansin daw niya sa pakikipaglaban kay Garu na si Garu daw ay isang nilalang na nakapag-reach na ng kanyang peak at nag-ascend or so to speak, nag-awaken. So kung si Saitama daw ang tumalo kay Garu, it must mean na si Saitama has already awakened na rin, kaya pwede siyang mag-rely ngayon kay Saitama maging sa magiging laban sa gitna nitong si Tatsumaki ni Fubuki laban dito kay Joker. But after this motivating speech mula kay Fubuki, bigla namang nagsagupa ang dalawang napakalakas na wave ng psychic powers nitong si Tatsumaki at nitong si Joker na dahilan kung bakit nag-crack open ang inaapakan na lupa o ang inaapakang floor nitong si Saitama na dahilan kung bakit nahulog naman siya sa parang chamber na kung saan ay natatago naman ang ibang low-level monsters, specifically mga disaster level demon lamang na kinikip ng Heroes Association as a guinea pig para pag-eksperimentuhan. Na hindi naman ina-expect ni Saitama dahil hindi niya alam na may ganito palang mga schemes or dark side ng Heroes Association, which gave him an idea na pwede naman daw pala siyang mag-keep ng dog or two. Na tinutukoy niya dito ay si Black S at si Rover, so it might be a foreshadowing na talagang i-a-adapt niya na itong si Black S at si Rover para magkaroon siya ng mga pets. And from this panel may intindihan natin na alam naman pala talaga nitong si Saitama na monsters ang dalawang yon, it's just nagpe-play dumb lamang siya for some specific reasons. While ito namang si Fubuki na talagang magre-rely sana kay Saitama ay gulat na gulat dahil bigla na nga lang nawala si Saitama sa scene, so hindi sila makakaasa ngayon kay Saitama kung hindi sa kanilang sariling abilidad lamang laban kay Joker na mayroong abilidad na artificial na ibinigay ng Tsukuyomi. And that's it para sa chapter 176 ng One Punch Man. And surely sa next chapter naman ay mafe-feature ang napakatinding laban sa gitna ng Psychic Sisters laban dito kay Joker na nanggaling sa Tsukuyomi at nakita na din natin kung gaano talaga kalakas ang mga artificial psychic powers na napoprovide ng Tsukuyomi sa kanilang mga vessels.
Next chapter most probably would be by 2023 na, and by the time na i-upload ko ang video na ito might be on the day of Christmas. So Merry Christmas to you all and advance Happy New Year. I hope you guys enjoyed watching this video. Muli ito si Updated Weeb and I'll see you next year.